So yun guys, good day, good day. For today's video, pupunta tayong Tagaytay. Ay hindi pala, uuwi ako ng Tagaytay. Yun, convoy muna tayo dito sa katrabaho namin. Mukhang makulimlim sana hindi umulan. So yun, mukhang dito kami dadaan sa may Papitex. Bali susunod lang ako kasi hindi ko kabisado yung daan na to. Malupit naman ang sasakyan na yun. Yun lang, ang mahirap lang sa daan na to, sa may Sapote, kapag gantong oras traffic talaga, pag mga rush hour. Kaya kailangan mo talagang sumingit para mas makarating ka na mas maaga sa pupuntahan mo. Dito na tayo sa part ng napaka-traffic. Yan, dito yan sa may palengke yata to ng Las Piñas. Yan, pag dito kayo napadaan, talagang lalabas sa mga pawis nyo, sobrang traffic. So yun, tip lang guys, yan, kung alam nyo itong daan na to, kung padaretso kayo, wag kayong pupunta sa may kanan na side, gawa ng huhulihin kayo doon ng mga enforcer. Ang mga allowed lang na dumaan doon sa may side na yun is yung mga papuntang kanan, syempre. Kung balak nyo maghintay ng red light doon sa kanan na side, nakuhuli kayo. Yun, sa may bandang Bacoor yata ang nakakasakop dito. Yun, papalit muna ng driver yung mga kasama. So yun, nagpalit lang ng driver yung kasama namin, yung kasama ko. Bali, mag-iwalay na rin mamaya. Sila bandang pa-gentry yata sila, tapos ako diretso akong Tagaytay. Yan. Nagsabay lang kami kasi isa lang naman ang way namin. Lumigo na yung mga kasama ko. May dadanan pa yata sila. Bali, ako na lang diretsong Tagaytay ngayon. So yun, subukan din natin yung takbo ng ating motor. Kakamiss din magmotor oh. Halos 3 weeks ko yatang hindi nagamit to. Ay 2 weeks lang, 2 weeks. May 2 weeks din akong hindi nagmotor. Iba talaga sa pakiramdam pag yun, hinahanap-hanap po rin yung pagdadrive. Pero nakakatamad din naman pag araw-araw. So yun, traffic na naman. Sana sa may bandang Dasma or Silang, hindi na masyado. Alam ko kasi may ginagawang mga kalsada dun eh. Bibira lang makakita ng gantong motor eh. Mausok siya siguro, hindi ko sigurado. Dituti ba to? Pero ang bilis din oh. Ang usok lang, grabe. Higop ko lahat ng usok oh. Bilis din oh. Hindi ko alam kung diyo siya, pero wala akong masyado idea sa ganyang motor eh. Pero gagandahan ako sa itsura niya. Para siyang mga pang show. Diyo yata tawag sa ganun. Nice. Hindi ko alam kung Imus or Dasma to. Kalimutan ko eh. Yan, dilaw at saka green yung kanyang, yung mga poste. Ayan, dito nga pala sa Cavite may color coding yung mga poste. Kaya malalaman mo kung saang lugar ka na.
Nakalimutan ko lang kung Dasma ba ang ganyang kulay or Imus. May mga ginagawa ng kalsada, so traffic na. So sana banda dun sa unahan tapos na sana, kasi nung mga nakarang uwi ko, grabe, sobrang tagal talaga. Halos siguro mula Pasay hanggang Tagaytay inaabot ako ng, kung dati 2 hours lang biyahe ko, dahil sa mga ginagawang kalsada inaabot ako ng 3 to 4 hours. Grabe, sobrang tagal din nung syempre lakas ng kain nun sa gasolina. Yun, sana ngayon okay na. Yun, bali inabot na tayo talaga ng gabi. Andito pa rin tayo sa Dasmariñas, Cavite. Yun, isa sa kasarapan pag nauwi sa Tagaytay, dito pa lang sa may Dasmariñas, Cavite, nararamdaman na yung lamig ng hangin. Siguro gawa ng hanging amihan or kung ano man tawag doon, pero yun, malamig talaga siya. Medyo malamig talaga ang simoy ng hangin. Dito pa lang ako sa may Dasmariñas, Cavite yan di lalo na siguro pag umabot pa ako ng Silang or Tagaytay. Yan, medyo maluwag-luwag ng kalsada, nakakapagpatakbo na tayo ng maayos, dire-diretso. Sana tuloy-tuloy na to hanggang Tagaytay. Sana wala na mga ginagawang kalsada, tapos na. Ayan, kung mapapansin nyo, nakakapatakbo ako ng 90 na ba to? 90. Nag-iisandaan pa. Medyo paahon pa tong daan sa may malapit sa may papuntang Robinson Palapala. Ayan, kung mapapansin nyo, umaabot ako ng halos 100 paahon. Subukan natin sa may bandang Silang. Alam ko medyo maluwag yung daan doon, baka humigit pa tayo ng 100. Pero takbong safety lang tayo kapag luwag lang natin gagawin yung ganong kabilis. Dito medyo maluwag-luwag yung kalsada. Subukan ulit natin kung hanggang saan ang motor natin, kung hanggang saan ang dulo niya. Kaso medyo paahon to pero subukan natin. Kaso medyo marami palang sasakyan, hindi natin masusubukan. Try natin. Nabibitin. Sakyan wala guys, di natin masusubukan. Daming sakyan, delikado yan. Pero yun, medyo mabilis-bilis ang biyahe natin ngayon kasi medyo okay na yung mga daan. May mga ginagawa pa rin pero pakunti, pailan-ilan na lang, and yun, nagagamit na talaga yung buong kalsada. Unlike nung nakaraan, halos isang linya lang nagagamit. Sayang din natin nasubukan yung dulo nito. So yun, nandito na tayo sa Silang Cavite. Medyo malamig na talaga yung hangin. Malapit-lapit na rin to sa Tagaytay. Yung lamig, naka-jacket na ako. Pumapasok talaga sa loob ng jacket. Wala na pala akong gas. Isa rin sa kagandahan sa motor na to, bukod sa maliit siya, madaling isingit, tipid din niya sa gas. Kung hindi ako nagkakamali, mas matipid ang Honda Beat. Alam ko yan yung isa sa nanalo sa pinakamatipid na motor noong 2022. Hindi ko sigurado pero yun ang naaalala ko. Kaya pala nag-traffic ginawa na rin pala yung kalsada dito.
Magagandaan din sa nakamotor, nakakasingit-singit tayo. Yun lang ang lamig, yun lang kalaban natin. Tsaka syempre exposed tayo sa mga usok sa kalsada. Siguro sa may bandang Tagaytay na lang ako maggagas. Grabe naman si kuya sa likod, nagmamadali yata. Lamig. Ayan, lumalamig na talaga. Paahon na kasi tayo ng paahon. Ito may kasabay tayong sniper. Ito talaga mabilis. Pakalakas ng motor na to. Subukan natin bumundot. So, malakas talaga ang sniper kung ikumpara dito. Alam naman natin yan. Wala na. Sumingit na sumingit. Wala na, bilis nyo. Nakakatuwa tong motor na to. Dami ko na nagamit na langis, pero yung langis na ginagamit ko ngayon, ito talaga yung, ewan ko, satisfied ako sa kanyang performance. Talagang parang ang ganya dalhin. Yung langis ko nga palang ginagamit is Shell Advance. Bumibili ako sa mismong Shell, yung kulay blue. Tapos may nakalagay na automatic. AX7 yan, AX7, tapos pang automatic. Napakaganya yung takbo. Ang presyo nun ay naglalaro lang sa 305 yata. Every 2,000 ako nagpapalit. Kumakain ng langis yung MIUI. Yun, matagal lang issue ng MIUI yun. Hindi ko sure kung MIUI lang, pati yata yung mga MIU Soul i na mga 125cc ng Yamaha. Alam ko pare-parehas yan kumakain ng langis. Kahit bago pa yung motor, talagang lumalamon talaga ng langis. Bale, ang ginagawa ko lang, every 1K, dahil 2,000 ako nagpapalit, every 1K nag-re-refill ako. Dinadagdagan ko lang yung langis nya. May budget kayo, pwede nyo gawing every 1,000 km change oil na agad. Pero yun sa akin, ang ginagawa ko is pag naka 2,000 km yung auto ko, tsaka lang ako nagpapalit ng langis. Tapos yun, gumagamit ako minsan ng carbon cleaner para malinis yung mga, para matanggal yung mga carbon deposit sa loob ng ating makina, tsaka sa mga dinadaluyan niya, para iwas bara na rin. Kasi syempre lagi natin ginagamit yung ating motor, kakaroon niya ng mga carbon deposit. Pero hindi siya palagi. Ang nakalagay sa manual is every 3K. Tapos nilalahat ko sa gasolina yung 30 ml. Nilalahat ko na yun doon. Sinasama ko sa gasolina, sa isang full tank kong gasolina. Grabe talaga yung big bike ko. Nakaka 100 ako. $90 lang pala, 90 mahigit, pero almost 100 na rin, konti na lang. Hindi ko pa natitesto sa top speed talaga. Siguro gawan ko to ng video kung hanggang saan ang top speed nito. Yun, bali nandito na ako sa Tagaytay. Yan, Tagaytay na itong parting to. Grabe, sobrang lamig. Ay, papagas pala ako. Sige, sabay bandang taas na lang. Nga pala guys, narinig ko sa ibang tao na may daw, may mga gasolinahan daw na may mga halo ng carbon cleaner. Hindi ko sure kung isa ang Shell doon. Parang nabanggit yata sa akin ng iba na isa ang Shell Advance sa may mga carbon cleaner yung gasolina, kaya medyo mahal. Pa-confirm naman guys kung tama ba. So yun, nalobat pala yung ating camera. Pinalitan ko lang ng battery. Ayan, nandito na tayo sa may Starbucks Tagaytay. Isa to sa mga dinadayo dito sa Tagaytay. Bali, dalawang Starbucks dito eh. Pero itong isang to, tanaw ang tal dito. Yun, isa to sa mga pinupuntahan dito sa Tagaytay. Grabe, lamig talaga. Minsan hinahanap-hanap ko din tong hangin na to. Pag lagi-lagi mong nararamdaman to, ang hirap din. Talagang minsan nagdodoble na ako ng jacket dito sa lamig ng hangin.
Hindi ko alam kung nakikita dito sa video yung view dito sa way papunta sa amin. Ayan o, medyo madilim talaga dito sa amin. Laking tulong din ng mga may mga gantong ilaw, mga dagdag na ilaw. Hindi ko alam kung kita dito sa video eh, pero sana kita. Ayan o, yan yung palagi ko nakikita pag umuwi ako Tagaytay. Halos buong Maynila kita dyan, Rizal, Laguna, paikot siya, nakikita dito sa amin kasi isa sa pinakamataas tong lugar dito sa Tagaytay. Ayan o, kung makikita nyo, ayan yung view. So yun, malapit na rin ako sa amin. Dito ko natatapusin yung vlog.